Ang kapre sa punong kahoy. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang alamat na ikinukwento ng matatanda sa mga bata upang sila ay hindi lumapit sa mga malalaking puno sa hating gabi. Ito ay ang alamat ng kapre. Isang higanting nilalang na may maitim na balat, pulang mata, at palaging may sinding tabako sa bibig. Ayon sa kwento, ang kapre ay hindi nananakit. Ngunit kaya niyang paglaruan ng sinumang manghas pumasok sa kanyang teritoryo. Sa baryo ng Maragondon sa Cavite, may isang punong balete na matagal nang pinaniniwalaang tahanan ng isang kapre. Ang punong ito ay napakalaki. Ang mga ugat ay tila yakap ang lupa. At ang mga sanga nito ay umaabot sa langit. Maraming beses nang may nakakita ng usok na bumabalot sa tuktok nito. Kahit walang nag-aapoy sa paligid. Ang sabi ng matatanda, ito raw ay mula sa tabako ng kapre. Si Jacob ay isang binatilyong mahilig maglakwatsa. Hindi siya naniniwala sa mga alamat at madalas niyang kinukutya ang mga matatandang nagkukwento tungkol sa kapre. Wala namang kapre. Takutin niyo na lang ang mga bata, sabi niya habang natatawa. Isang gabi, matapos ang inuman kasama ang kanyang mga kaibigan, naisipan niyang dumaan sa punong balete upang patunayan na walang kapre. May hawak siyang lampara habang dumadaan sa ilalim ng puno. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng kuliglig at huni ng mga ibon ang naririnig niya. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang lamig. Napansin niyang may malalaking anino sa kanyang paligid. Tila may isang nilalang na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Napatingala siya doon at doon niya nakita ang isang pares na nagbabagang pulang mata. Napatras siya. Ngunit bigla niyang naamoy ang matandang at matapang na amoy ng isang tabako. Ang usok ay bumalot sa kanya. At narinig niya ang isang mahababang at malalim na halakhak. Huwag kang masyadong mayabang, Jacob. Isang malalim na tinig ang bumulong sa hangin. Napatras siya sa takot at napayuko. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang anino ng isang napakalaking nilalang na nakaupo sa isang malaking sanga ng puno. Hawak nito ang isang sinding tabako. At ang usok nito ay bumabalot sa buong paligid. Sa sobrang takot, tumakbo si Jacob nang hindi lumilingon. Pagkarating niya sa baryo, namumutla siya at hindi makapagsalita. Nang tanungin siya ng mga matatanda kung anong nangyari, hindi siya makasagot. Ngunit simula noon, hindi na siya dumaan sa punong balete. At tuwing may maririnig siyang usok o halakhak sa gabi, agad siyang nagdarasal. Lumipas ang maraming taon at bumalik si Jacob sa Maragondon bilang isang binatang may trabaho sa lungsod. Ngunit sa kanyang pagbabalik, nalaman niyang may mga bata na nawawala sa kagubatan malapit sa punong balete. Ayon sa mga matatanda, posibleng ang kapre ang may gawa nito. Sa kabila ng kanyang takot, nagpasya si Jacob na muling harapin ang kanyang kinatatakutan.
Isang gabi, dinala niya ang kanyang lumang lampara at naglakad patungo sa puno. Habang papalapit siya, muling bumalot ang malakas at makapal na usok sa paligid. Ramdam niya ang malamig na hangin at ang matang nakamasid sa kanya. Bigla siyang nakarinig ng tinig. "Bumalik ka, Jacob." Nang lumingon siya, isang anino ang lumitaw sa harapan niya. Ang kapre. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Ngunit sa halip na tumakbo, huminga ng malalim si Jacob at buong tapang na nagsalita. "Hindi ako nandito para lumaban. Gusto kong malaman kung bakit mo kinukuha ang mga bata." Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid bago nagsalita ang kapre. "Hindi ko sila kinukuha. Pinoprotektahan ko sila." Doon nalaman ni Jacob na ang mga bata ay hindi nawawala, kundi nagtatago sa isang ilalim ng punong balete tuwing may mga dayuhang pumapasok sa kagubatan upang putulin ang mga puno. Ang kapre ang kanilang bantay, ang tagapagtanggol ng kagubatan. Simula noon, nag-iba ang tingin ni Jacob sa kapre. Hindi ito isang nilalang na dapat katakutan, kundi isang bantay ng kalikasan. Kinuwento niya ito sa mga taga-Maragondon at mula noon, iginiit niyang protektahan ang kagubatan at huwag sirain ang tiraan ng kapre. Sa baryo ng Maragondon sa Cavite, nananatiling buhay ang kwento ng kapre. Maraming bata ang natuto na igalang ang kalikasan upang hamunin at hindi hamunin at hindi nila nakikita. Ayon sa matatanda, hindi lahat ng kapre ay masama. May ilan na tahimik lamang at nais mabuhay sa ilalim ng kanilang punong kahoy. Ngunit kung may manghas na bastusin ang kanilang tahanan, tiyak na hindi sila mag-aatubaling ipakita ang kanilang tunay na anyo. At kaya tuwing gabi, kapag may nakikitang usok na bumabalot sa malalaking puno, sinasabi ng mga taga-baryo, "Huwag kang lalapit. Baka ang kapre ang nanonood sa iyo."